Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapag-ngaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ating dalhin ng magandang balita at ipangaral sa lahat ng bansa. Tayo po ay patuloy na dumalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng kalakasan at pagnanasa na makadako, Panginoon, sa lugar na ito. Upang ikaw ay amin pong papapurihan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito, Panginoon, ang nais mo sa mga tunay na mananamba sa iyo. Kaya naman po, sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin sa iyo na pangunahan po ninyo kami. Lalong higit ang mga taong itatayo po ninyo upang pangunahan ang gawain ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang siyang makapangyarihan. Kaya naman po ang aming pong pagtitiwala na magiging matagumpay ang gawain ito para sa iyo. Alam po namin na hindi makakapanaig ang kaaway, kundi ito ay magagapi mo, Panginoon. Kapuspusin po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, upang sa gayon ang lahat ng bagay namin pong gagawin sa oras na ito ay tunay na makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang iyong presensya ay nasa amin pong kalagitnaan. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po ninyo kami iwan, hindi po ninyo kami pinababayaan. Kaya naman po sa gabing ito, amin pong pararangalan at papupurihan ang iyong dakilang banal na ngalan. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Truly, that God is with us. Amen po ba? The presence of our God is here in our midst. Kung kaya't ang lahat po ng mananampalataya na naririto po ngayon ay magalak sapagkat biniyayaan niya po tayo ng kalakasan at panibagong pagkakataon na upang tayo magsama-sama at magpuri po sa Kanya. But before we lift our voices of praise, let us also first live out His love, which is ipapakita po natin sa ating mga kapatiran sa gabi pong ito. Kung kaya't bago po tayo umawit, tayo muna ay magbatian, magngitian at magkamustahan habang inaawit ang I love this family of God. Sige po, batiin ninyo ang inyong mga kapatid. Some of us ay pagod, ngunit sa biyaya ng Panginoon tayo naririto upang magpalakasan.
magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil tayo pinagkalooban po niya ng isa pang pamilya. Full of love. And isa po yan sa sign and reminder that God truly loves us and He is so good in our lives. Kaya mga kapatid, pwede po ba this evening, let's celebrate His goodness once again. As we, of course, united in voices and in spirit, let's celebrate His goodness while singing, He is so, so good. As we testify to the whole world, or maybe starting in this place, His goodness in our lives. This is my story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been, fear turns to worship, tears turns to praise, chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been, yeah, you've been so, 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 so good to me. So, 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 so good to me. Let's testify His goodness. This is my story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been, fear turns to worship, tears turns to praise, the chain of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been, it's been so, so good. So, 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 so good to me. So, 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 so good to me. Enemy's weapon fall into the ground. His weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was dead, now I live. Yeah, that's what you did. So, 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 so good to me. So, 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 so good to me. From morning to night, and all that night, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so, 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 so good to me. This evening, mga kapatid, let's once again meditate and celebrate the goodness of our God. Tunay nga ang kabutihan niya, lagi po natin nararanasan. When you have sickness, there's healing. There's always a blessing. In fact, right now mga kapatid, we are experiencing God's goodness in every breath, in every strength that we have. So wala na pong mababago. Ang Panginoon na ating sinasamba ay napakabuti sa ating mga buhay. So as we lift our voices, lift our hands, we shout, God is good! And all the time. Let's go, church! When I say God is good, we say all the time. When I say all the time, we say God is good. When I say God is good, we say all the
your goodness. We celebrate your faithfulness. As we feel your spirit, filling each and every Christian here. So may you give us the voice, the strength to lift our hands and lift our voices to you, for we know you deserve it. Miracles, wonder and secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away. Tunay nga, Panginoon, when I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all.
call on to His name. Sa ngalan mo, Jesus. Yes, Lord, we believe. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Lord, as we lift our voices here tonight, we declare your goodness. We declare your faithfulness. And we know, Lord, for the whole year, you will be with us again. For we believe that you are the God who loved us. You will never forsake us. As we surrender to you, Lord, with faith that in your name, for this year there will be healing, there will be peace, there will be comfort, there will be guidance, there will be improvements and enhancement. As you called us to be your own this year, as we open our eyes, stand up and move and walk in your path, we declare that in your name you will be exalted. As we celebrate your goodness here in this midst, we thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for the life. We exalt you, our King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon na tunay na buhay? Kasama natin ngayong gabi, kasama natin bukas, at kasama natin hanggang sa susunod na araw. For the God that we are serving is faithful and good. As we lift His praise and His name. Hallelujah. Amen and amen. 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 Hello. Yeah. Amen. In Jesus' name there is healing. In Jesus' name there is power. In Jesus' name there is peace. Yan. And in Jesus' name there is also rest. Yan. Magandang gabi po sa lahat na ating pong mga kapatiran na nandito sa lugar na ito. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil tayo po ay nagkaroon ng katagumpayan. Marami pong struggle sa pagpunta natin sa lugar na ito. Tama ba? Sino naka-encounter ng mga challenges on their way papunta po rito? Pagod, kapitbahay, si Malu palaging kapitbahay. Kapitbahay, kamag-anak mo, kapamilya, kapuso. Yan, marami pong mga pwedeng maging hindrance, no? Mga aso daw. Sinama yung mga aso talaga. Okay. Umiimen si Pastor Bong. Hindi na daw humahabol si Melo. Salamat sa Panginoon sa unang sa katagumpayan po na ating pong nakamtan sa araw na ito dahil tayo po ay present ngayong Wednesday night. Yan, napakalaki pong accomplishment po 'yon sa atin, ano? Lalo na po sa mga napapagod, no. Napakalaking accomplishment po talaga 'to at iyon po ay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yan. Sa oras po na ito,
tayo po ay dumako sa pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Mauna na po ako kasi sabi nga, ano po kami, privilege ka po pag ikaw ay may hawak ng mic. Kaya ikaw yung mauuna talaga. Kasi kesa maagaw ng iba, ikaw na muna. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa aking pong nakalipas na kaarawan. Last year, tagal na po last year. Last year na po, December 31 po. I just turned 55 last year. So salamat sa Panginoon sa 55 years na kanya pong pag-iingat, pagbibigay ng pagpapala, kalakasan, mula po nang ako ay tumungtong dito po sa lupa. Lupang pangako talaga sa lupa. So ginabayan po niya tayo, ako personally, at nagkaroon ng katagumpayan ng lahat po ng aking ninais at dinalangin sa Panginoon. At gayon din po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na biyaya na pinagkakalob po sa atin ng Panginoon sa katagumpayan ng buong isang taon magmula January 1, 2025, 12:01 January 1, 2025 hanggang December 31, 11:59 muntik na. Yan, salamat sa Panginoon. Ang dami po mga pangyayari. Tayo po ay nagkaroon ng mga gatherings sa nakaraan po nating assembly. At ngayon, yung atin po na pagtagumpayan din natin yung first Sunday na atin pong pagdako, no? Parang kahit pa paano meron po tayong ganong mithiin na yung first Sunday o first day ng ating pong paglilingkod sa Panginoon ay magawa po natin sa taong ito. So salamat po sa Panginoon. At para po sa ating personal testimony, tawagin na po natin si Brother Ezra. Yan, walapakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Good evening po mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa katapatan niya sa aking buhay sa nakalipas na taon. Sobrang naging haba ng 2025 for me. At sobrang, if I would have to describe it with one word, it will be transformative. Kasi sobrang transformative ng lahat ng events na nangyari sa akin for the past year. And I am beyond blessed and grateful for the Lord sa lahat ng pagpapala, lahat ng pagpapalo na ginawa niya para sa akin. For my growth at nang mas lubos ko siyang makilala, lubos akong mapalapit sa Kanya on the following events or 2026. And the result of that, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity that I can do my ministry sa music and at the same time ma-fulfill yung duty ko sa pag-help sa media, sa evangelism team at sa lahat ng mga kinasasakupan ko. At gayon din, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niya na pag-iingat sa akin, sa aming pamilya, at sa aming pamilya, at sa bawat isa na naririto. I would also like to point out two things. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagpapanatili sa bawat isa. After the year came, we would have thought na we were unbreakable, na we were together for like a very long time and nothing could break us apart. Pero things happened, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy niyang itinuturuan, patuloy niyang pinapalakas, patuloy niyang pinapanatili, pinapaalalahanan, na patuloy na magtiwala sa kanyang salita at sa kanyang turo. Gayun din naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na sa buhay na ipinagkakaloob niya sa bawat isa physically. Kasi for parang few weeks ago lang, may mga peers ako and friends na may mga kamag-anak na nasawian ng buhay for various reasons. And those two events
yung major na naging change ng church, and then yung mga sudden loss na ganon, ang mga peers ko was a reminder sa akin how life can change very quickly. But then again, ang hindi lang talaga nagbabago is yung katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay, sa patuloy niyang pagsama, sa patuloy niyang pag-ibig sa atin, sa patuloy niyang pagkakaloob ng maliliit hanggang sa malalaking pagpapala, no matter how little it may seem that we think that we are breathing every single day. Sobrang laking blessing po na makasama natin yung bawat isa, makasama natin yung ating pamilya, magkaroon tayo ng boses na magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, magkaroon tayo ng every senses na meron tayo na magamit para ma-extend sa kapurihan niya at karangalan niya. It's a very big thing if you think about it in the long run. Pero tunay na tapat ang Panginoon sa atin, sa buhay ng bawat isa, at patuloy ako naniniwala at nananampalataya that kung Panginoon na nagdala sa atin sa kung nasaan tayo ngayon, siya rin naman ang mag-get through sa atin sa kung nasaan tayo ngayon, at patuloy tayo magta-thrive kung patuloy tayo mananampalataya at magtitiwala sa pangalan niya. Yan lang. Thank you. Yan. Salamat sa Panginoon sa buhay. Parang nag-mature na si Brother Ezra. Parang nag-mature na, hindi ko masabing lumaki na. Nag-mature na lang siya. Okay. Meron pa po ba? Yan. Sister Malu muna, Pastor. Pwede? Ay. Parang masama yung loob. Good evening po. Dalawang bagay lang po. Tunay po na ang ating Panginoon ay napakabuti at laging tapat sa atin. Sa kabila po kasi ng hindi ko pag-attend sa 2 Monday po na hindi ako nakadalo sa pagpe-prayer, Wairor, dinapuan po ako ng katamaran. Pero nung Monday po kasi, nagpalab po ulit ako. After 3 months, may laboratory po kasi sa diabetes. Nagpalab na po ako nung Monday. Tapos po Martes, check up na po. Ang lumabas po sa resulta is napakabuti po ng Panginoon, at sa kabila po ng hindi ko pagiging tapat sa Kanya, binigay niya po ako ng kagalingan at pinababa niya po ang diabetes ko. Wala na rin po akong cholesterol at wala rin pong uric acid at UTI. Nagpapasalamat Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung karunungan na mag-control sa pagkain na bawal ay tunay po na kailangan po natin na sundin, sapagkat ito po yung ikalulusog ng ating katawan. Salamat po sa Panginoon. Meron kami rito buko salad. Total, malaka ng wala. Na medyo na na yung medya mo 1/4 na lang. Anyway, gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Hindi naman lingid sa atin. Last year 2025, unpredicted, unexpected ang mga bagay na nangyari po sa atin. Specifically sa iglesia. But because of what we have learned at kung paano po tumugon ang Panginoon, kasama natin siya sa ating pong takbuhin for the 2025. Amen? Sabi nga natin, growing in the knowledge of Christ. Dahil nga po sa lumago ang ating pong karunungan sa ating pong Panginoon, and that is answered prayer po para sa atin. Kasi we always praying na bigyan ng katalinuhan ang mga lingkod. Po? Siguro lahat kayo nagpe-pray nun. Even yung mga dati nating kasama. Minsan kasi talaga pagka tayo nagpe-pray, sabi ko nga minsan tiyakin natin kung handa ba natin tanggapin yung kasagutan. Kasi baka yung kasagutan na gusto natin ay batay lamang sa kagustuhan natin. Hindi talaga kung ano yung gusto ng Panginoon.
Kaya sabi ko nga, every time that we pray, be careful. Kasi ang Diyos laging nakikinig sa atin yan. Ang problema lang, yung acceptance natin sa prayer. Minsan pag tinugon ng Panginoon na hindi ayon sa kagustuhan natin, para bang ba't ganun, Lord? Di ba? Para bang nadidisappoint tayo. So, yung mga bagay na nangyari po sa atin, isa pong katotohanan yun na buhay at makapangyarihan po ang Diyos. No? Bagamat nagdulot po ito ng emotional pain sa bawat isa po sa atin, of course, pero naging beneficial para naman po sa ating spiritual in eternal. Ano po? So, yun po yung bagay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Then, second, yung goal natin ngayon o yung team natin, no? Awake, ano pa yung isa? Arise and walk. So, kinakailangan talaga, no, na magising na tayo sa katotohanan. Bumangon tayo, no, sa katotohanan at lumakad tayo sa katotohanan. Why? Because our Lord, He is the light and the way, the truth, and the life. Di ba? Kaya, let us continue na ipag-pray natin ng bagay na ito na patuloy po tayong magtagumpay. At isama na rin po natin sa prayer natin, anuman ang kasagutan ng Panginoon ay matuto po tayong tanggapin ang kasagutan ng Panginoon sa ating pong mga panalangin. Hindi lang prayer for our team for this year, but also in our personal life. No? Kumbaga, ano ba yung pinagpe-pray mo sa Lord sa personal mong buhay? Yan ba ay according to the will of God o according to your will? Kinakailangan po talaga kasi maging klaro po sa atin para pag tumugon ng Panginoon, hindi po tayo ma-disappoint. No, sometimes, ang pagtugon po talaga ng Panginoon na hindi po batay sa kagustuhan natin, magkokos po yan ng discouragement. Magkokos po yan ng disappointment sa buhay po natin. No, kaya nga, lagi po tayong maging handa sa ating pong mga ipinapanalangin. And third, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay na karunungan ng Diyos sa aming kapitan, no? Itong nakaraang bagong taon, bago magputukan, in-alert niya kaming mga empleyado ng barangay, December 30, nagpatawag ng emergency meeting ang aming pong kapitan. Naging aware siya na lahat po ng empleyado po ng barangay ay dinistino po niya sa iba't ibang mga street. Kaya sabi nga po nung aming kapitan dahil government employee tayo, nasa gobyerno tayo, minsan kailangan natin mag-sacrifice. Kung di man natin makakasama yung pamilya sa pagsa-celebrate ng bagong taon, sabi nga nung aming kapitan. So, dahil very prone sa sunog ang aming pong lugar, no, ang aming pong barangay, lalo na sa may KBS, sa may Landaska, Kawal, di ba? So, nag-deploy lahat kami, dideploy yung mga empleyado maliban po sa aming mga lupon. Sa aming mga lupon, ang binigay po niyan task, magmasid, mag-video kung merong mga kakaiba. So, nakakatuwa kasi na-lessen yung matinding putukan ba. Kasi bawat kanto may nagbabawal, may mga kubol, talagang binabantayan yung mga nagpapaputok ng sobrang lakas. Siguro napanood yun sa TV, no? Yung mga nasabugan, nag-cause ng kamatayan dun sa bata, ano? So naging alerto po doon yung aming pong kapitan. Kaya salamat sa Panginoon, answered prayer din po tayo doon. I think lahat tayo nag-pray, no, na maging mapayapa at hindi tumagal yung putukan. Siguro lamang 30 minutes natapos yung putukan, ano? Kasi ako actually,
kapag ka ganong malapit na yung putukan talaga, nasa loob na ako ng bahay, nagpe-pray na ako nun. No, isa pa dahil sa yung aso ko, dahil putukan, stressful sila. Hindi mo lang, talagang nanginginig sila. Kaya nasa bahay lang kami. Kaya kapag kaputukan. So, habang nag-celebrate ang sanlibutan, ako naman ay kaming mag-asawa, nasa bahay na nagpe-pray. So, salamat sa Panginoon na hindi tumagal yung prayer, walang napinsala. Hindi tumagal yung putukan, walang napinsala sa ate, walang naputukan, walang nasunugan. Yan ay biyaya po ng Panginoon. Kaya ipinagpapasalamat ko po sa Diyos yon. Talagang tunay ang ating pong Panginoon ay makapangyarihan at tumutugon sa ating pong mga panalangin. And lastly, pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon, no? Last December 20, nag-anniversary kami ni Mrs. Sa bahay lang kami. Kasama yung aming mga aso. Doon lang kami. No? At least, ilan taon na ba tayo naglolokohan? Ilan taon na ba tayo? Nagpa-plastika na eh. Ano na kami? 2008 kami kinasal. So, para magkaroon naman kayo ng para pag-uwi nyo, magbibilang kayo. No? So, gano'n na po kami katagal. 18. So, bagamat hindi pa kami binibiyayaan, salamat pa rin sa Panginoon. Kasi masaya kami nagsasama. Pero binigyan po kami ng aso. Masaya rin may aso. Naalala ko yung pinapanood namin vlogger. Mag-asawa. Matagal na silang kasal eh. Almost 7 years. No? 7 years na po. Ay, nagli-live-in. Kailan lang sila kinasal. So, nung kinasal sila last year, tsaka sila nagkaanak. Kaya na pinanood namin yung vlog nila. Sabi nila, dati every year kapag ka nagpipicture, ang karga natin, aso, ay sabi niya, salamat sa Lord kasi next year makakarga na natin yung baby. So, still, di pa rin kami pinanghihinaan ng loob hanggat hindi namin naabot yung edad ni Sarah saka ni Abraham. Di ba? Wala namang imposible. Basta, yung iba nga sabi, mag-ampon daw ako para swertihin, no? Naghanap po ako ng maampon, yung tapos ng mag-aral at may magandang trabaho. Baka may kilala po kayo, ha? Welcome po sa akin yun. So, salamat sa Panginoon. Nawa, patuloy po tayong maging matatag sa ating pong buhay pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. O nga, no, nagpipray tayo ng growing in the knowledge. Nung pinalago sa pagkakaalam, biglang ayaw tanggapin. Tama. Salamat, Pastor, sa reminder, no? So, ngayon, yung ating pong theme, magpipray na naman tayo na maging gising tayo, bumangon at lumakad. And then, pagka nandiyan na, biglang ayaw naman natin tanggapin. So, salamat sa Panginoon sa knowledge, Pastor. At sa oras po na ito, tayo po ay dumako sa pagkakaloob sa ating pong mga offering. Bilang pasasalamat po natin sa lahat po ng pagpapalang ating tinatamasa sa ating pong Panginoon. Habang umaawit po ang ating music team, Father gave his only Son, giving an act of worship to sacrifice with a willing heart, rich in abundance in every good deeds. He will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower blessings on you. All things at all times you have what you need, helping the poor and needs. You are sparing good things to
Yan, salamat po sa ating mga kapatiran na nagkaloob ng kanila pong mga share of kanilang blessing. Para po sa ating mga announcement, yung po ating General Assembly na hindi po natuloy last Sunday ay matutuloy na po sa awa ng Diyos sa January 11. That will be on Sunday after po ng ating pong service, yung ating General Assembly. And again, please be reminded na wala na pong uuwi. That's why kailangan po nating magdala ng ating pong makakain para hindi po tayo magutom. Or else, magugutom po tayo. And then of course, meron po tayong fourth quarter sa HCS recognition this coming Sunday, January 11, 2026 at 8 a.m. po. So bago po mag-service, meron po muna tayong HCS, and of course we encourage yung mga magulang po ng ating po mga babies para po mag-join sa ating pong recognition. That will be on Sunday at 8 a.m. in the morning. Yan po ay pangungunahan ng ating pong principal, si Sis Mai. And para po sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, yung ating pong napakinggan last Sunday ay paano po tayo uunlad. Sorry. Okay. Para po tayo uunlad sa ating pong buhay na Kristiyano, ang una po nating gagawin ay kailangan daw gumising. Gumising, hindi basta magising kasi gumising, hindi lang basta dumilat ang mata, kailangan tayo ay bumangon din. Pagkagising natin, babangon po tayo. At hindi lang din babangon, mananatiling nakabangon lang. Dapat maglakad din po tayo. Ayan, para po sa ating dagdag na karunungan sa araw na ito, sa gabi pong ito, naihatid ng ating pong mensahero, Pastor Ferdy San Miguel. Bilang paggalang sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Ayon po sa Mateo chapter 28 verse 16 to 20, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po'y manalangin. Mang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong pong biyaya at pagpapala na kami po ay inyong idinako at binigyan ng pagnanasa at kakayanan na maidako ang aming pangyapak sa lugar na ito. Tunay na sa aming pong sariling kakayanan ay wala po kaming kakayanan, subalit sa patnubay at gabay ng inyong Espiritu, inais po ninyo na kami pong mga mananampalataya ay magkatipon at pag-aaralan muli ang inyong salita sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, na ituro sa atin ng Panginoon kung paano po nating gagawing alagad ang lahat ng bansa. Bago po sa umakyat sa langit, ito po ang huli niyang tagubilin. Baga sa ating pong panahon, ito na po yung kanyang tinatawag na last will and testament. So nakita natin na kailangan po nating humayo. Isa po yan sa paraan kung paano po nating gagawing alagad ang lahat ng bansa. Ang mga mananampalataya ay dapat humayo. At pagkatapos po nilang humayo, kailangan po nilang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung ito po ay sasampalatayanan ng tao, hindi po yung mensahero, kundi yung mensaheng pinapahayag ng mga taong humahayo, sila po ay babautismuhan ang mga sumasampalataya
sa muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa kamatayan. Halimbawa, yun po ang tinatawag nating nilalaman ng mabuting balita. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang mabuting balita po, mga kapatid, ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong sasampalataya sa Panginoon. Kaya po, ito ang paraan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ang naipangaral sa kanya, ang mabuting balita at ito'y kanyang sampalatayanan. So ang huli na ating pong tatalakayin sa gabing ito, dahil natalakay na po natin yung dalawa, ay yung pong pagtuturo sa kanila. At sabi po ng talata, turuan natin silang ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ng ating Panginoon. So yan po ang ikatlong hakbang kung paano po natin gagawing alagad ng Panginoon ang lahat ng bansa. So ang mapawalang sala sa lahat ng ating kasalanang nagawa, ginawa, pati na ang gagawin pa lamang nating pagkakasala ay makakamit lamang sa pamamagitan po ng pananampalataya. So ano po ang kahulugan niyan? Wala po tayong kasalanang gagawin na hindi pinatawad ng ating Diyos sa buong panahon ng ating pumbuhay. Dahil ito po ay binayaran na ng Panginoon sa krus nang siya po ay mamatay. Sabi po ng awit 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Dating naman po natin sa Hebreo chapter 8 verse 12, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Kaya ang pagiging alagad po ay bahagi ng ating pong pagpapakabanal or sanctification. Iba po ito sa justification. Ang justification po is a one-time event, samantalang ang sanctification is a progress, proseso po. Ito po ay mangyayari hanggang tayo po ay bawian ng buhay. Justification is a free na ibinibigay ng Panginoon, samantalang ang sanctification or discipleship is costly. Kaya pagdating po natin sa Mateo chapter 28 verse 20, ang sabi po ng talata, ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko. So ang lahat po ng utos ng Panginoon, kung paano tayo mamumuhay, makikitungo, pati na ang tungkulin na dapat nating gawin, hindi po para tayo ay maligtas, kundi para maipakita yung pong kapakinabangan ng ating pananampalataya. At maging yung pong isinulat ng mga alagad na ipinaliwanag sa liham ng mga iglesia. Kaya po mapapansin nyo, liham ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. Ang sinusulatan po niya ay ang buong iglesia. Filipos, Roma, Thessalonica. Hindi po siya tumutukoy lang sa isang individual na tao, kundi sa buong mananampalataya na nagkakatipon sa lugar na yun. Iglesia sa Corinto o nasa Corinto. So, papaano pong tinupad dito ng mga unang mananampalataya? Kung nais po natin na sila po ay turuan sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon, dapat po nating basahin at pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos gaya ng ginawa ng mga una nating kapatid sa pananampalataya. Ano po ang kanilang ginawa? So sabi po ng Gawa, chapter 2, verse 42, sabi po ng talata, matapos na sila'y mabautismuhan, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol.
Yan po ay kaaling sabay nung sinabi ng Panginoon na turuan nyo sila, okay, ng lahat ng ipinag-uutos ko. Kaya naman yung mga unang mananampalataya, ang sabi po ng Biblia, sila po ay nanatili sa itinuturo ng mga apostol. So, paano po natin magagawa ang bagay na ito? Gayong patay na ang mga apostol na sinabi ng Panginoon na magturo. Ito po ay magagawa po natin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. At maging yung pong pakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi po yung mga alagad, bago po sila mamatay, sumulat po sila ng mga bagay na itinuro ng ating Panginoon na tinatawag po nating gospel. Okay? At meron po tayong 4 na gospel sa Bible. Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, and Gospel ni John. Isa lang po ang gospel. Okay? Pero ang sumulat po ng buhay at itinuro ng ating Panginoon ay ang mga alagad. At ang mga alagad na sumulat ng gospel ay si John at saka si Matthew. Si Mark po ay hindi alagad ng Panginoon. Maging si Luke, hindi po siya alagad ng Panginoon. Subalit, ang pinagkuhanan po ng impormasyon ni Marcos ay galing po kay Apostol Pedro. So para po siyang sekretary ni Apostle Peter. At si Luke naman po ay buhat sa mga taong kanyang na-interview, mga saksi ng mga buhay pa noon. At isinulat niya kay Theophilus upang yung pananampalatayang kanyang tinanggap ay kanyang maunawaan. Yun po ang purpose ni Luke ng kanya pong pagsusulat. Kaya kung ano po yung unang ginawa ng una nating mga kapatid sa pananampalataya, matapos na sila po ay tumanggap sa Panginoon, ganun pa rin ang ating ginagawa. Nananatili tayo sa itinuturo ng mga apostol kapag ka binabasa natin at pinakikinggan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po ang pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Bakit po siya mahalaga? Sapagkat ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon ay pagkain ng ating espiritu. Kung paano ang ating pong katawan, para po siya mabuhay, magkaroon ng lakas at patuloy na mabuhay, kumakain po siya ng pisikal na pagkain, meron din pong pagkain espiritual na ating pong dapat patuloy na pakainin. At wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. So, hindi po namamatay ang espiritu. Ang espiritu po ay napahiwalay lamang sa Panginoon. Kaya kahit po ang taong hindi mananampalataya, kapag iniwanan ng kanyang espiritu, magiging bangkay siya pero ang kanyang espiritu ay magpapatuloy. Kaya wala pong namamatay na espiritu. Ang espiritu ay napapahiwalay sa Diyos. Kaya yun po ang tunay na kahulugan ng Efeso chapter 2 verse 1. Nung una kayo ay patay. Hindi po bangkay kundi hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at pagsuway. Dahil wala naman pong espiritong namamatay. Okay? Kapag ito po ay humiwalay, ang espiritu po natin ay humiwalay sa ating katawan, nagiging bangkay itong katawan na ito. So ito po ay parang tahanan ng ating espiritu. Kapag nawala ang espiritu, hindi na siya gagalaw, hindi na siya hihinga,
all the faculties na nasa kanya pong katawan ay hindi nagagana. But his spirit will continue to live. Saan po siya mabubuhay? Depende po yan kung paano po niya pinaghandaan ang buhay niya na narito sa lupa. Okay? So, ang desisyon po, ang pagpapasya, mga kapatid, kung saan po natin gugugulin ang ating pong buhay na walang hanggan, ay pagpapasyahan po natin habang tayo naririto sa buhay na ito. Hindi na natin siya pwedeng pagpasyahan kapag tayo'y inabutan na ng kamatayan. So, maaari natin gugulin ng ating espiritu sa walang hanggang buhay o na tinatawag po nating langit sa presensya ng Diyos o sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos na tinatawag po nating impyerno. So, saan mo gusto gugulin ang iyong walang hanggang buhay? Sa piling ba ng Diyos o pagkakahiwalay sa Diyos? Kailan mo pagpapasyahan yan? Ngayon pa lang buhay ka, dapat pagpasyahan mo na kung saan mo gustong mapunta ang iyong espiritu pagdating ng iyong kamatayan. Kaya po mga kapatid, kinakailangan po talaga nating basahin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang siya nagbibigay sa atin ng lakas. Ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan buhat sa tukso na maaari pong magdala sa kasalanan. Sabi po ng Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang tunay na buhay po, mga kapatid, ay hindi lamang yung pagkain pisikal. May pagkain pong espiritual. Kaya kapag tayo po pinakakain natin ng ating espiritu ng salita ng Panginoon, so magkakaroon po tayo ng buhay. Sapagkat yun po ang nagbibigay ng buhay sa ating espiritu. Yung pong salita ng Diyos. Kung si Lazaro ay namatay, paano po siyang nabuhay na muli? Pamamagitan po ng utos ng Panginoon sa kanyang salita. Lazaro, bumangon ka dyan. Bumangon si Lazaro. Kahit 4 na araw na siyang patay. Ganun po kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay? Upang tayo po ay maibalik sa Panginoon, sa ating pong kaugnayan sa Diyos, na tunay na sinasabi pong buhay, kailangan po nating basahin ang kanyang salita. Kailan po tayo kumakain? Araw-araw. So dapat din po nating binabasa ang salita ng Diyos araw-araw. Okay? Subukan mong huwag kumain ng 3 araw. Ano mangyayari sa'yo? Manghihina ka. So ganun din ang tao na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, mahina sa tukso. Okay? Kaya madaling magkasala. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang pagkain ng ating espiritu. Tunay po tayong nabubuhay kung ang ating pong espiritu ay ating pinakakain. Hindi lang yung ating pisikal na katawan. Okay? Dapat kung gaano kataba ang ating pisikal, ganun din kataba ang ating espiritu. Hindi yung mas mataba pa yung ating katawan kaysa sa ating espiritu. Bakit? Kasi kulang na kulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Paano tayong lulusog? Kailangan po natin ng tamang pagkain ng salita ng Diyos. Yung iba, hindi na po makatapos sa Genesis. Lagi na lang silang nasa Genesis. Laging pasimula. Hindi na po nakarating ng Revelation. Laging umpisa. So, kailangan po natin, mga kapatid, magbasa
Sa taong ito, okay, magpasya po tayo na basahin ang salita ng Diyos, okay, mula sa pasimula hanggang sa matapos. Kung hindi nyo pa nagagawa yan, so yan po ay isang magandang goal, okay, na ating pong dapat na gawin. Disiplinahin po natin ang ating sarili na laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang pagkain ng ating espiritu. Kainin po natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Biblia, yan po ang pagkain natin. Ikalawa, kung bakit kailangan po natin basahin ng salita ng Diyos, ito po ang maghahanda sa atin sa lahat ng mabubuting gawain at maging karapat-dapat na lingkod ng Diyos. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang sabi po ng talata, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin ay hiningahan ng Diyos. Bukan mong itapat ang iyong palad sa iyong bibig habang ikay nagsasalita. Every word, kapag ka ikaw ay nagsalita, lagi kang makakaramdam ng hangin. So, ganun din po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na binabasa po natin sa Biblia ay hinihingahan ng Diyos. He's the one who is speaking. Siya po ang nagsasalita. Okay? So, do not consider this book as ordinary book. It is not. It is the Word of God. Kapag binabasa mo yan, binabasa mo ang salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, hindi salita ng sino mang nilalang, ito po ay salita mismo ng Diyos. Sabi po ng verse 16, at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Gusto mong malaman ng totoo? Basahin mo ang salita ng Diyos. Ano pa? Sa pagtatama sa maling katuruan. So meron pong maling katuruan lumalaganap ngayon sa sanlibutan. Paano mo malalaman kung ano yung tama o mali? Salita po ng Diyos ang ginagamit. Ito rin po ay nagtutuwid sa mga likong gawain. At pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kasi kung ano po ang nagagawa ng salita ng Diyos, okay, sa isang tao, kapag binabasa niya. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya po kailangan talaga natin basahin ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Hindi lamang po yung pagkain ng ating espiritu, inihahanda rin po tayo para sa mabubuting gawain. Yun kung alam po natin ang tamang katuruan at pagtatama sa mga maling katuruan at iba pang gamit ito. So, bukod po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, bakit kailangan pa rin natin pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos? Dalang sabi po ng Roma, chapter 10, verse 17, ganito po ang nakalagay. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Alam po ba niyo mga kapatid na napakahalaga sa Diyos ang pananampalataya? Hindi po kinalulugdan ng Diyos ang isang tao nang walang pananampalataya. Pero paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi po ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya kailangan po nating makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng pananampalataya. So anuman pong bagay na wala ka pang pananampalataya, bunga po yan kapag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Magbubunga ng pananampalataya na magbibigay ng kaluguran sa Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya, sapagkat siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga taong naniniwala na mayroong Diyos. Yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay?
Pagka narinig mo na kinakailangang makapakinig ng salita ng Diyos, magbubunga ng pananampalataya yan. Yung bagay na hindi mo ginagawa noon, magkakaroon ka ng pananampalataya na dapat gawin at dapat sundin ang bagay na yun. Kaya dapat kang makinig. Hindi ka lang dapat magbasa. Kailangan ka ring makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ikalawang dahilan kung bakit ka kailangang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ay upang inyong maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po lahat na nagbabasa ng salita ng Diyos nakakaunawa, kahit gaano pa sa katalino. Meron pong isang lalaki na pinahinayaan ni Reyna Candace na mamahala. Siya po ang ingat yaman ni Reyna Candace. Hindi mo ipagkakatiwala ang iyong kayamanan sa isang taong walang alam. Hindi responsable. Kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang kayamanan. Siya po ang naging ingat yaman ng Reyna ng Candace. At ang sabi po ng Gawa, chapter 8, verse 28, pauwi na ito noon, yung pong pinamahala ng Reyna Candace ng kanyang kayamanan, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. At patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot po nung pinuno, paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Para mainawaan mo ang salita ng Diyos, kailangan meron taong magpaliwanag sa iyo nito. At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. So minsan, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, definitely meron pong mga talata dyan na hindi po natin kayang unawain o maunawaan. So hayaan na lang po ba natin na hindi natin siya maunawaan? No. Tuklasin po natin. Paano po natin gagawin yan? Magtanong po tayo. Doon sa mga taong itinalaga ng Diyos na magturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Sila po ang mga taong binigyan ng Diyos ng kakayanan na unawain ng kanyang salita. Kung kikilalanin po natin yung pong karapatan na yan na ibinigay ng Diyos sa kanila, then maunawaan po natin ang kanyang salita. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, nung tinanong po ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa, bagamat siya'y marunong, bagamat siya po ay taong pinagkatiwalaan ng reyna ng kanyang kayamanan, okay? Sabi po ng Biblia, mapagkumbaba po niyang sinabing, paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Okay? Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, hindi po yan matutuklasan lang sa sarili nating kakayanan. Kailangan po nating pag-aralan, maunawaan, at yan ay sa pamamagitan po ng pakikinig ng pangangaral ng kanyang salita. Kaya po mahalaga ang bagay na yan. Ikatlo, makita po natin ang isa pang dahilan kung bakit kailangan po natin makinig, hindi lamang magbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang magpapaging ganap sa atin. Ayon po sa Efeso chapter 4, verse 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at guro. Yan po ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iglesia. Okay? Ginawa ito ng Diyos upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia.
Yun po ang katawagan sa iglesia, katawan po ni Kristo. Siya po ang ulo, ang iglesia po ay ang kanyang katawan. Okay? Pag sinabing ulo, siya po ang namiminuno. Kaya ang mga tagapagturo ay magiging authoritative lang kapag ka ang itinuturo nila ay yung tinuro ng namiminuno. Kaya ang ulo po ng iglesia ay ang Panginoon. Hindi po ang pastor. At pinangangasiwaan ng pastor ang iglesia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So sabi ng verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya po binigay ang mga pastor upang maging ganap po tayo sa salita po ng Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. So ano po ang ikalawang paraan kung paano po natin maisa sa katuparan yung pagtuturo na sinabi ng Panginoon sa kanila ng lahat ng sinasabi ng Panginoon. Ikalawa ay yung pong pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 42. So ayon po sa Hebreo chapter 10 verse 25, ganito po ang nakalagay, huwag. Ito po ay isang utos. Hindi po ito pakiusap, hindi po ito optional. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Hindi. Ang sabi po ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Huwag nating pababayaan yan. Okay? Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Napapalakas mo ang iyong kapatid, whether you know it or not, kapag ka ikaw ay dumadako sa mga pagdalo sa pagtitipon. Yung simple mo lang pagdalo, mapapalakas mo lang ang kapatid mo. At yan naman po ang purpose, mga kapatid, para maudyukan natin ang bawat isa sa pag-ibig. The problem is, meron pong mga ilan sa kanila, ang sabi po ng Biblia, na hindi na ginagawa ang bagay na ito. Okay? So, kailan po natin gagawin? Hanggang kailan po natin gagawin ang pagsasama-sama natin bilang magkakapatid? Ang sabi po ng Biblia, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, dapat magpasya kang laging dumalo sa gawain ng Panginoon. Huwag mong isiping nakarating na siya. Kaya meron pong iba, absent ang absent. Bakit? Kala nila dumating na ang Panginoon. Hindi pa po. Ang pagdating ng po ng Panginoon ay physical, makikita natin. Okay? Kaya habang hindi pa siya dumarating, ang tungkulin mo bilang mananampalataya, huwag mong kaligtaan, huwag mong pabayaan ang pagdalo. That is your duty as a Christian. Okay? Pag ginagawa mo yan, sinusunod mo ang Panginoon. Amen? Hindi mo siya ginagawa, anong ginagawa mo? Sinusuway mo ang Panginoon. So ayon po sa Gawa, chapter 2, verse 44, sino-sino lamang ang dapat magsama-sama? Verse 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Kaya kung sinabi mong ikaw ay mananampalataya, dapat kabilang ka doon sa mga taong nagsasama-sama bilang magkakapatid. Hindi yung kung meron ka lang obligasyon, kung meron ka lang duty doon sa gawain, tsaka ka lang dadalo. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po ganyan ang ginawa ng mga una nating kapatid sa pananampalataya. Wala silang tungkulin, kay may tungkulin sila sa gawain na andun sila. Kasi, mananampalataya sila. Kasi ang sabi po ng talata, nagsama-sama ang lahat
ng sumasampalataya. Hindi po sinabi doon nagsama-sama ang ilan. Hindi. Kundi lahat. Kaya kung kinukonsider mo ang sarili mo na mananampalataya, then you should be in the presence of the Lord sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito gawain ni pastor. Hindi po ito gawain ng organisasyon. Ito po ay gawain ng Panginoon. Okay? So saan at kailan sila nagsasama-sama? Ayon po sa Gawa, chapter 2, verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Kailan? Araw-araw. Eh tayo nga, Miyerkules lang, saka Sunday lang. Okay? Ang mga una nating kapatid sa pananampalataya, pagka nagkatipon sila, araw-araw. Kaya mabilis ang kanilang paglago spiritually. Okay? So dahil hindi natin siya magagawa araw-araw, kaya kinakailangan po araw-araw po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero wag po nating isa-substitute mga kapatid ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi na ako magbabasa ng salita ng Diyos sa araw ng Wednesday at saka ng Sunday kasi dumalo naman ako ng gawain. No. May gawain kay wala, dapat binabasa mo ang salita ng Diyos. So, yung pong napapakinggan nyo ngayon, luto ko na. Okay? Kailangan din po, matuto kayong magluto ng sarili nyo. Yun po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Masayang nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. So, saan po nagkakatipon? Templo at maging sa tahanan. Ang mga una nating kapatid sa pananampalataya. Okay? Ano naman ang ginagawa nila? Tuwing sila ay nagsasama-sama. Verse 44, ang sabi po ng Biblia, ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Nagkakaloob po sila. Kami bahagi po tayo ng pagkakaloob. Bakit? Kasi po yan ay bahagi din ng ating pagsamba. Okay? Kinikilala natin na ang Diyos ang nagpala sa atin. Kaya naman sa pamagitan naman ng ating pananampalataya, nagkakaloob tayo ng bahagi ng pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang pagpapasalamat sa kanyang biyaya. Kaya bahagi po mga kapatid ng pagdako sa gawain ay ang pagkakaloob. Kasi yan din po ang ginawa ng mga una nating kapatid sa pananampalataya. Hindi po yan imbento ng iglesia. Ginagawa na po yan ng unang mga mananampalataya. Okay? Ano po ang unang natutunan natin sa Panginoon? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po ang unang natutunan natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Okay? So yun po ang dapat matutunan natin sa pag-ibig ng Diyos, pagbibigay. Kaya hindi po nagiging hadlang sa isang mananampalataya ang pagkakaloob sa gawain sa Panginoon dahil natutuhan po natin yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. He gave His only begotten Son. Isa-isang anak. Pinakamamahal niyang anak. Subalit hindi ipinagkait ng Panginoon maging ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil alam niya na siya lang ang tanging paraan para sa kaligtasan ng tao. Kanyang kamatayan sa krus. Okay? Ano pang ginagawa nila? Sila po'y nagkakatipon ng may malinis na kalooban. Okay? Pero po kasi, nagkakatipon mabigat sa kalooban. Hindi po dapat mabigat sa kalooban mo. Pagka nagkakatipon. Hindi naiinip na kalooban. Hindi po. Dapat po, ang sabi po ng Biblia, malinis ang iyong kalooban. Okay? Kaya sa pagdako mo rito, linisin mo ang kalooban mo. Pagka dumadako ka sa pagtitipon, alisin mo ang iyong mga masasamang isipan o mga bagay na hindi mo gusto. Linisin mo ang kalooban mo. Okay? Para maging kapaki-pakinabang, mabunga ang iyong pagdako sa gawain. Ano pa, sabi ng Biblia, nagpupuri sila sa Diyos. Bahagi po yan, mga kapatid, ng ating pong pagtitipon.
ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Okay? Ang mga taong hindi marunong magpuri, magpasalamat sa Diyos ay nauuwi sa iba't ibang uri ng masamang pag-uugali. Kung nais po niyong mapagtagumpayan ng pagrereklamo, murmuring or complaining, magpasalamat ka sa Diyos. Palitan mo ang iyong pagrereklamo at murmuring, ang iyong complaining ng thanksgiving. Every time na makakaisip ka ng pagrereklamo, magpasalamat ka sa Diyos. Sa halip na magreklamo ka, magpasalamat ka sa Diyos. Sa buhay mo. Okay? Dahil yan po ang ginagawa natin, nagpupuri sa Diyos. Ano pa po? 1 Corinthians chapter 14, verse 26. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon? Mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, kaya tayo umaawit, ay bahagi po yan ng pagtitipon. May nagsasalita ng iba't ibang wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Okay? Ano pa ang ginagawa nila? Sabi po ng Biblia, para magawa po natin ang itinuturo ng Panginoon, nagpipira-piraso ng tinapay. Ibig pong sabihin nyo na pag-aala-ala sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Katuroang tinanggap ni Pablo sa Panginoon, ngayon ay ibinibigay sa atin. Nung gabing siya ipagkaluno, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito. Utos po yan, kapatid. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Every time na tayo po ay may communion, every last Sunday of the month, ihanda po natin ang ating sarili na gawin ang bagay na yan. Kasi yan po ay utos na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Huwag mong alalahanin ng asawa mo, huwag mong alalahanin ng problema mo, huwag mong alalahanin ng utang mo. Ang alalahanin mo ay ang Panginoon. Ginagawa po nating pag-aalaala sa tuwing tayo kumakain ng tinapay bilang spiritual symbol ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ano pong ginagawa natin? Kapag kumakain po tayo, pinapahayag po natin ang kamatayan ng Panginoon. At yung kanya pong muling pagparito or second coming. Ang huli na dapat po nating gawin para turuan sila. Okay? Sabi po ng Biblia, turuan niyo sila ng lahat ng aking pinag-utos ay yung pong pananalangin. Kung ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, para mabuo po yung tinatawag na personal na relasyon, kailangan po nating makipag-usap sa Diyos. At yun po ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pananalangin. Okay? Paano po tayo mananalangin? So, ang ama namin, yung na mababasa po natin sa Mateo chapter 6, verse 9 to 13, ay hindi lamang po isang dasal na dapat ulit-ulitin. Ito po ay isang huwaran or pattern. Okay? Na itinuro ni Jesus kung paano tayo dapat lumapit sa Diyos. So gawin po niyong pattern ang ama namin. Kasi ang tanong po ng mga alagad sa Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Pagka kayo mananalangin, ganito kayo dapat manalangin. Tuturuan ko kayo ng huwaran. Okay? Una, sabi po ng Biblia, pagkilala at pagpupuri. Ama namin, nasa langit, sambahin ang ngalan mo. So paano ito gawin? Simulan ang panalangin sa pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay mo. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ang Diyos sa buhay ko ay manggagamot. Ang Diyos sa buhay ko ay mapagpala. Ang Diyos sa buhay ko ay pag-ibig. Kilalanin mo siya bilang iyong ama na mapagmahal
ngunit dakila at banal. Halimbawa, Panginoon, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan sa aking buhay. Hindi eksaktong Ama namin, sambahin na nga. Hindi po eksaktong ganun. Ikalawa, dapat po tayong magpasailalim sa kanyang kalooban. Sabi po kasi ng talata, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. So ipagkatiwala ang iyong mga plano sa Diyos. Aminin na ang kanyang kalooban ay mas nakabubuti kaysa sa iyong sariling kagustuhan. May plano ka bang gawin? Wag mo agad gawin. Ipanalangin mo muna sa Panginoon. Okay? Kung ano ang kanyang plano. So ipagkatiwala ang iyong plano sa Diyos, aminin ang kanyang kalooban ay mas nakabubuti kaysa sa iyong kagustuhan. Kaya minsan mga kapatid, kung hindi man po sinasagot ng Panginoon ayon sa gusto natin ang ating panalangin, dahil alam po ng Diyos na yun ang makabubuti sa atin. Pero Panginoon, siya ang gusto kong mapangasawa eh. E nung mapangasawa mo, nagloko pala. Lasenggo pala. Eh, buti sana hindi na dininig ng Diyos yung panalangin ko. Okay? Minsan kung hindi masagutin ng Diyos ang ating panalangin, wag po tayong manghinawang dumalangin pa rin. Kasi alam na po naman ng Diyos kung anong makabubuti sa atin. Ikatlong bahagi ng panalangin, paghingi ng pangangailangan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. So dito mo ilalahad ang iyong personal na pangangailangan. Anong pangangailangan mo? Hindi lang po pagkain kundi pati na ang kalusugan, gabay at lakas para sa maghapon. Tandaan na ang araw-araw ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya sa bawat sandali. Dalangin po natin sa Diyos ang ating pangangailangan. Okay? At wag po nating iasa sa tao o kanino man ang ating pangangailangan. Kasi kapag ka umasa ka sa tao, mabibigo ka. Diba? Pero sa Diyos ka umasa. Hindi ka niya bibiguin. Kung hihingin mo sa Kanya. Kasi ang Diyos po ay tumutugon ng dalangin. So dito, maaaring ang halimbawang gawin po natin, tulungan niyo po ako sa aking mga bayarin at bigyan mo po ako ng talino sa aking mga gagawin. O kahit doon, dapat idalangin natin sa Panginoon. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. So iasa po natin ang ating pagkain, hindi sa ating sweldo, hindi sa ating pong pinagtrabahuhan, iasa po natin maging ang ating kakainin sa Panginoon. Okay. Kanina lang, inasa ko sa Panginoon ang aking pagkain. Okay? Kaya kumain ako ng steak. Iluto ng aking anak. Okay? So, iasa po natin sa Panginoon. Maging ang ating kakainin. Hindi laging steak, minsan sardinas, pero okay na rin yun. Okay? Kahit sardinas, anin mo yung masarap na pagkain, hindi mo naman makain dahil wala kang gana. Okay? Ika-apat na bahagi na dapat nating ipanapanalangin ay pagsisisi at pagpapatawad. Sabi kasi ng talata, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So humingi po tayo ng tawad sa mga nakagawa sa ating pong nagawang pagkakamali. Kasabay din po nito mga kapatid, ay ang tulong ng Diyos na mapatawad po natin yung mga taong nakasakit sa atin. Huwag kang umasang patatawarin ka ng Diyos kapag hindi ka marunong magpatawad sa taong nagkasala sa iyo. Gusto mo patawarin ka ng Diyos, hindi ka naman marunong magpatawad sa taong nagkasala sa iyo. Okay? Sabihin natin, patawarin mo ako sa aking pagkukulang at tulungan mo akong magpatawad. Kanino? Kung sa kanino ka man nagagalit. Nagalit ka doon sa kapitbahay mo na laging naglalasing, maingay sa harap mo. Nagagalit ka doon sa mga tao na yung kanyang e-bike ay hindi nakaparada ng tama. Patawarin mo yung mga tao na yan.
Kalima, kailangan po nating humingi sa Diyos ng proteksyon sa tukso at masama. Sabi po ng Biblia, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aminin ang iyong kahinaan at hilingin ang proteksyon ng Diyos laban sa maling desisyon o mga panganib na maaring dumating sa iyo. Kailangan mo ng proteksyon ng Diyos. At wala pong ibang magbibigay ng proteksyon sa iyo, hindi ang kayamanan mo, hindi ang sambayanan mo, kundi ang Diyos. So, pwede po nating idalangin na ilayo mo ako sa mga negatibong pag-iisip. Hindi po natin idalangin niya, mga kapatid. Masyado tayong negatibo. Okay? Ayan po ay isa sa mga dahilan kung bakit nakakagawa po tayo ng mali. At protektahan mo po ang aking mga mahal sa buhay. So, isang paalala, bago ituro ni Jesus ang panalangin ito, nagbigay siya ng babala sa Mateo 6 verse 7. Sa panalangin nyo, huwag kayong matatabil gaya ng mga haring bayan sapagkat ang akala nila sa kadaldalan nila ay pakikinggan sila. Hindi po yan patagalan, pahabaan, hindi po. Maigsi, didinggin niya ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang katapatan ng iyong puso kaysa sa haba o ganda ng mga salita. So gamitin po natin ang Ama namin bilang balangkas para masabi mo ang lahat ng nasa loob mo sa isang maayos at mapagkumbabang paraan. Ito po mga kapatid, ang paraang sinabi po ng Panginoon kung paano po nating tuturuan ang mga tao sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Ito po ay ating gagawin. Susunod po natin ang ikatlong hagbang kung paano po gagawin nating alagad ang lahat ng bansa sa pagtuturo ng kanyang mga salita sa mga tao. Hindi lamang po turo, kundi ay sa buhay po nila. At tandaan po natin, kung tinuturo po natin sila'y manalangin, dapat nananalangin ka rin. Tinuturo natin na sila'y dumalo sa gawain, dapat lagi ka rin present sa gawain. Kasi kung yan po ay bata pa sa pananampalataya, ang magiging halimbawa po nila ay yung mga nagturo sa kanila. Okay? Sa mata ng isang bata, ang lahat ay nagiging tama. Dahil sa nakikita niya, matatanda. So, mas matanda ka, in a sense, mas una ka nakakilala sa Panginoon. Okay? Dahil dito, tinitingala ka nila. Kapag sinabi mo, dumalo ko sa gawain, tapos hindi ka naman dadalo. Mayan. Okay? Manalangin ka, tapos ikaw hindi ka naman nanalangin. So, you need to do what you say. Para po magampanan po natin ang lahat ng bagay nito. So tayo po ay magsitayo at ating pong idalangin ang ating pong kaloob, magandang ating pong pagtatapos sa gawain. Tayo po manalangin. Mang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng kakayanan sa mga mananampalataya ang magawa ang iyong kalooban, ang kami po ay makapagkaloob sa inyong gawain. Dalangin po namin na kayo po ang siyang magpala sa bawat isa sa kanila at tugunin at tagpuin ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mensaheng aming napakinggan sa gabing ito. Na ang aming pong ituturo sa mga taong sumunod sa lahat ng iyong pinag-uutos ay aming pong ding sinasagawa at nakikita sa aming pong mga buhay. Taglayin po namin, Panginoon, ang mga katangian ng una naming mga kapatid sa pananampalataya na nanatili sa pagtuturo ng mga apostol, sa pananalangin, sa pagpapirapirso ng tinapay at pagsasama-sama bilang magkakapatid. Salamat po sa inyong pong biyaya at pagpapala. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon, sa kanya lang ang lahat ng kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.